Isang magandang gabi, mga kabarangay, Quiz Edge po para ho sa Balitang Lagro Live. Kasama natin on backstage si Boy B. Still waiting for our co-host, Dalisay, and sana makahabol si Kapepe. At this point kasi, nasiraan po ang ating kaibigan ngayon at kasalukuyan nasa isang Petron gas station at hopefully maayos naman. Ingat ka sa magbiyahe pa uwi, Brad. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat sa inyong pagsubaybay po muli sa amin. Marahil nagtataka kayo bakit ho ngayon Wednesday kayo may kami. This March, no? First episode namin for the month. Sa kadahilanan po nga ito kasi kasalukuyang available po na schedule na pwede po ang inyong lingkod at ating mga kasama. At maging ganun pa man, kahit anumang araw kami napadpad, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsilip sa atin pong FB Live dito po sa Balitang Lagro FB page. Ayan. At syempre, tulad ng dati, bago po natin ay tuloy-tuloy ang ating talakayan, kwentuhan ho, ukol ho sa Women's Month. No? Hanapin muna natin at alamin anong mga balita sa loob ng at labas ng barangay. No? Check muna natin ang kanilang mga balita muna sa Manila Bulletin. Ayon sa Manila Bulletin, meron sila kasi kasalukuyang bill ngayon na nire-revoke, no, yung prangkisa raw ho ng SMNI. Ano tong SMNI? Ito po yung franchise ni Pastor Kibuloy. Naaprubahan na raw po para i-revoke. Ibig sabihin na pag-revoke po, hindi na sila pahuntulutang mag-air. Yan. Yung doon ko sa prangkisa, yung Sunshine Media Network International, dahil may mga ilan daw ho mga violations na nakalap ang House of Representative panel na naaprubahan raw sa second reading. Ito rin ay isa sa mga dahilan na iniimbitahan, hindi actually iniimbitahan, sinasamon po si Pastor Gibuloy na umappear sa Senate Committee na I think being led by Senator Ontiveros in regard po doon sa mga acts or violations na nakomit po ni Pastor Kibuloy ayon sa mga nagsumbong, no, sa ating Senado ukol po rito. So ayaw nito ni Pastor Kibuloy na i-entertainin yung patawag sa kanya ng Senado. Kaya ito ngayon ang mga nangyayari, abangan ho natin mas matindi pa sa teleserye, napapanood natin ito sa telebisyon, abangan na lang natin mga susunod na kabanata. Alam naman ho natin ang connection din ho ni Pastor Kibuloy, isa din sa mga instrumental na sumuporta noon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kasalukuyan naman isa sa mga bumabatikos naman sa kasalukuyang gobyerno na pinamumunuan ni President Bongbong Marcos. Ganun pa man, sana magkaayos-ayos nito. At ayon lang dito sa naganap yung plenary session ngayon, House Bill number 9710 by One Rider Party List, Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, na naprobahan nga ho yung second reading na to. So yun, antabayanan po natin ang mga susunod na kabanata dahil meron naman po silang binibig silang pagkakataon yung SMNI or yung Sunshine Media Network na iapela yung pag-revoke na kanilang frankisa. Yun yung mga napapalabas sa cable, no? Yung yun nga ho, yung mga kusa nakikita niyo si Pastor Kibuloy. Yan. Dire-diretso po tayo ngayon sa, Inquirer po pala to, hindi pala Manila Bulletin, pasensya na po kayo. Yung sa Manila Bulletin naman po, meron hong schedule ngayon, may schedule naman po na ipinost ang Minor Basilica of the Immaculate Conception or yung Manila Cathedral sa Intramuros, dahil nga papalapit na po yung atin pong Holy Week, which will start at the last week of March. The Manila Cathedral has recently released the schedule of Holy Masses and Confessions for the Holy Week. At sa Palm Sunday, which will be on March 24, dun daw po sa si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula will be celebrating the Holy Mass 8 a.m. po. Tapos masses will be offered after which 10 a.m., 4 p.m. at saka 6 p.m. Yun daw po sa Manila Cathedral. On March 25, 26, and 27,
meron pinahumisa nagaganapin po 7:30 AM at saka 12:00 po na ng tanghali, no? Meron naman pong yung mga nagnanais po na magkumpisal. Meron po silang kumpisal na available mula 9:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. At saka 1:00 ng hapon hanggang 4:00 po ng hapon. At tuloy-tuloy ho yan by Monday, Thursday, March 28th. Ang schedule naman po ay mula 11:00 ng umaga hanggang 4:00 ho ng hapon. Tapos 7:00 na po ng gabi hanggang 12:00 ng madaling araw. Yun po yung pangungumpisal. Mukhang marami-rami hong mangungumpisal. Mahaba-haba ho to. At on Good Friday, dire-diretso po siya, March 29. Meron din po sa Sacrament of Confession from 10 a.m. to 2 p.m. and from 5 p.m. hanggang 7 p.m. Yan. Ngunit may paalala sila, those who decide to go to confession ahead of Holy Week. Ano ba? Wala pa naman Holy Week. Nasa na mga pisal. Punta ko po sa Manila Cathedral from Monday to Saturday, 10 a.m. to 12 noon, at tapos 3 p.m. to 5 p.m. Ayan. Ayan. Yan po yung mga nakaschedule. To know more about it, check out yung Facebook page ng Manila Bulletin. Ayan po. And lastly, good news mula po sa The Philippine Star. Yung PhilHealth daw po ay magpo-provide ng free mammogram at ultrasound services sa ating mga ating kababaihan starting July, no? Sa isa hong press release, sa isa hong balita, ang tinatadyo nila yung regarding sa exact date ng serbisyo. Ang makakasiguro lang ho sila ayon kay ayon po dito sa PhilHealth through through Chair Ledesma, assured that they were confident na ma-achieve daw ito July of this year. Sana naman, no? Sayang naman na i-announce natin yan tapos hindi pa matutuloy. Isa ho itong malaking tulong lalo sa ating mga kababaihan at alam na ho natin ang cost of magpa-mammogram exam ka at yung mga ultrasound, medyo may malaking kamahalan po yan, no? Ayan ho. At ang actually dumaan po ito sa isang press release through House Speaker Martin Romualdez, no? Tapos niyang maka-meeting ang PhilHealth officials, kasama po rito ang let me correct myself, President and CEO pala Emmanuel Ledesma Jr. Sabi ni President Ledesma at ni Speaker Romualdez, yun nga, napakagandang balita nga ho at kino-commend yung PhilHealth sa ganitong magandang pagbibigay ng serbisyo para sa ating mga kababayan, lalo sa ating mga kababaihan ukol sa free mammogram at saka ultrasound for women. Sa mga detalye, check na lang ho natin ang ating PhilHealth, no? PhilHealth Facebook page at for more info. Siyempre, tansya ho nila, start ho nito July, so we'll keep you updated din po with regards to this one. At yan po yung matikabong balitaan sa loob at labas sa barangay dito sa Balitang Lagro Live. Kumusta ho kayo? Check muna tayo sa ating mga buwabati po kanina pa. Pasensya na po kayo, hindi ho namin agad na check at ano natin yung mga bumabate mula po kay, teka lang ho Ate Angie, magandang gabi. Nanood ulit si Ate Angie. Pa-shoutout po dito sa Chicken Wings, Pansit, at iba pa, Ascension Avenue. Mary Jane, saan yan? Yan. At of course, Ate Elvin nanonood din at sasamantalahin doon natin. Hingi kami ng prayer sa inyo at panalangin po natin yung ating barangay secretary, si Ma'am Rowena Kakanindin, no? Kasalukuyang naka-confine po sa Lung Center of the Philippines. Get well soon, madam. We miss you po sa ating barangay. Nami-miss namin ang mga yung mga aksyon na ginagawa ninyo. Looking forward to see you again po, ha? Ayan. J.R. Neri, magandang gabi, brother. Ayan. Sino pa ba mga bumabati sa atin ngayon dyan? Ayan. At syempre, sino nga ba yung humahawak ng sa barangay, no? Noong nakaraan kasi last February sa Roman Vemi Monroy, no? Alam ko gender and development rin ng women's sa pagkakaalam ko. Papa Mads, magandang gabi, brother. Magandang gabi. Miss you. Yan. Oo. Saan ba yan Chicken Wings? Na-intriga tuloy ako. Naginutom ako nito.
Yun, Rosalina, magandang gabi. Ayan. Doon sa mga nagtataka, no, ba't ngayon lang kayo nag-live, no? Eh, kasi ngayon, asensya na po kayo, ngayon lang kami talaga naging available. At yung mga nag-aantay po, no, kung yung doon sa nating last time, yung pagtulong ho natin, pagbigay ng payo kay Jess, no, at saka kay Linda. At abangan nila mamaya yung paraffle namin ni Boy B. At malalaman natin kung sino ho yung mananalo ng paraffle po mula kay Consi Aiko Melendez. Ayun, thank you Yana. Oo, yung si Gender and Development. Oo, naging guest nga namin si Ma'am Lot. Ayan. Sila yung kasalukuyang kung nanonood po yung taga mga nanonood po diyan yung ating mga taga Gender Development, baka may mga activities po kayo for Women's Month, post lang po rito, no. Maraming salamat din po nung umattend po tayo ng ating flag ceremony at yun nga humihingi ho si Kap Leo Gara, no, ng panalangin mula sa atin lahat, no, para ho sa agarang paggaling po ni ating Barangay Secretary Rowena Kakanindin at nagpapasalamat din siya at kami na rin po doon po sa kay Ma'am Shai Liban, no, sa mga naging assistance po niya nung nakaraan linggo. Sunod-sunod do mga serbisyo binibigay ho ng ating konseho District 5, no, sa hindi lang malamang sa Greater Lagro po rin sa mga kapitbahay ho natin. Pero syempre most grateful po kami sa mga services na ino-offer ninyo dahil na sa ating mga Lagronians. Yan. Hello Nona, Tinona, magandang gabi po. Yan, magandang gabi rin Melin. Tulad doon nabanggit natin, baka meron taga dyan, baka meron kayong gusto pa-announce at ayun, kung meron kayong ongoing or upcoming activities about Women's Month, gaano kahalaga to, lalong-lalo sa ating mga kababaihan, no? It's been a while since before ang dating ng ating mga kababaihan ay na nagkaroon sila ng karapatang bumoto. Before hindi, ngayon ano sila, nakakaboto sila. Noon the typical woman would be, though ganun pa rin naman sa ilan, but yung mga kababaihan natin ngayon, and would like to salute them, they're independent minded, they're very resourceful. They become great leaders na rin, no? At with Margaret Thatcher, the late Cory Aquino, yan, syempre yung mga naging presidente natin, Gloria Macapagal Arroyo, lahat may representation na sa every sector, every community. At we're celebrating that achievement because it brings us, to be, to not to look at them parang like second class citizens, but as equals, no. If they ever get promoted, because they deserve it, not because they are women. Because they deserve it, they work hard for it. Yan, yun yung mga magagandang mga bagay. Oy, belated happy birthday pala guys. Ay, Sir Oneng, Enato, opo, happy birthday po, March 4 pala. And of course, namimiss po namin si Kagawad Rabi Boy na Peva. Kagawad Rab, kumusta ka na dyan? I hope di ka namin nakikita. Sana makakita ka namin ulit, makabisita ka sana namin sa barangay or lately kasi hindi namin naging si Kuya Rabi at we miss you sir. Ayan. At syempre, bukod po dyan, ayun, oo nga, tama Rosalina, malapit na nga Semana Santa. Check lang tayo ng ating, meron din actually schedule ang Ascension of Our Lord Parish doon sa kanilang Facebook page in regard to this coming Holy Week. It's just that we're supposed to let's try to have them check kung pwede natin sila ma-invite. But I know that at this point, they're currently busy with the upcoming Holy Week. But let's try to make it, let's try to check if they'll be able to find time this next Wednesday po, no? In regards naman po sa kasalukuyang, issue about women, nais namin ibato rin sa inyo, syempre, no? With Women's Month, no? Like to know your thoughts po, mga kabarangay, no? Siyempre na pag-uusapan tungkol sa kababaihan, hindi rin maiwasan, no? Ito ay tanong lang naman, no? Pagtanggap din natin siyempre yung lately yung ating mga kaibigan, mga kapatid or kamag-anak na nasa LGBTQ community, LGBTQ plus, as they also been declared as women in their own right.
pasok din naman sila no sa Women's Month. Tama po ba ako? Kung baka ako may makaano sa inyo. Ayun, sumagot si Ma'am Lot. Sabi ni Ma'am Lot, yun yung gusto lang po namin paalam sa GAD, may motorcade po sa Biyernes pala, March 15, no? In celebration of Women's Month. Ayan. Salamat po sa suporta nyo. Kami ay naka-line up. May mga naka-line up daw sila ng activity. So check out lang sa ating barangay. Ayan. Magandang gabi rin. Papa Levi Reynoso. Ayan. So Women's Month, March 15, parade. Salamat at Elot. At sa pag-inform nito. At ako nga naman natin, LV. Napaka-ironic, no? Fire Prevention Month. Pero ito yung buwan na napakaraming sunog, no? Medyo hindi natin maarok yung ganong klaseng pagkakataon. Pero ganun pa man, katakataka, no? Bakit ganun yung nangyayari, no? Parang sinasadyang di sinasadya. Sorry, natatakan lang ako eh. Parang ito yung mga pagpasok, naalala niyo yung huli nating balita ng Pebrero, yung maamoy, yung mga tama ba? Pero February plus yun eh. Nung may mga, February o March na yun, yung may mga maamoy, yung pala galing sa mga sunog sa iba't ibang lugar, no? Parang nakakapagtaka lang, no? Ayan. Papa Pipes, alam ko may utang ako sa iyo ha. Hindi lang natin dahil nga busy at medyo alanganin yung oras na maimbitahan si na Father. Pero hopefully, tingnan natin po ha. No promises though, I'll try my best po na ma-invite sila. Pero syempre, para nga naman dito sa At as our, of course, dun nga yung hacking question ko kanina mga kabarangay, baka matulungan nyo ako masagot, no? Women's Month ngayon, hindi ho ba? At kasalukuyan din, sa mga taga-God rin, Women's Month, ang LGBTQ plus considered din naman pwede mag-celebrate for Women's Month. Tama po ba? Yun. Just asking. Syempre, alam naman natin yung tungkol sa yung mga issues about, diversity, equity, yung mga tinatawag po na ganyan na lahat ay pantay-pantay, no? At kung ang pero it's an ongoing debate, no? Kaya ako lang na-open po 'yan, no? Sa kadahilan ng sa ibang bansa, kung mapapanood niyo, kung makanood man kayo ng YouTube Shorts, no, Facebook Reels, lately parang naging isang debate yung tungkol nga yung paggamit ng mga pronouns, no? May mga ibang ayaw magpatawag ng he, ayaw magpatawag ng she. So medyo isang ho yan. Pero sa atin, let's just simplify. Kagawad Roel, magandang gabi. Ayan. Ayan, magandang gabi Kagawad Roel. At saka of course, Ma'am Tess, magandang gabi. Long time no see dito. Ay, happy birthday din pala kay Madam Kat Peregrino, dating street core po natin ngayon nasa Ganda. Hello po, happy birthday. Ayan. At sa ating sa mga street coordinators, po, shout out po dyan, of course. At sa ating mga purok leaders, sina Noel, Cora, teka lang ho, merong, nako, nadali pasensya lang ho, may nagiyakan sa background. Nasa bahay po kasi tayo. At yun, meron din palang Ramadan. Kailan po yan, Ate Elbs? Ayan, Ramadan Mubarak sa ating mga kapatid na Muslim. March 12 nga pala ang start po pala ng nila, naalala ko. Sa mga office mates ko, si Vince, converted Muslim. Na sila? March 12, no? Yung start nung hindi nila pagkain. Boss Idol, parang Edwin, magandang gabi sa iyo. Ayan, magandang gabi rin. At babalik na tayo sa ating pinagtatanong. Ayan, Ma'am Lot, ayan, magandang gabi. Ayan, Sir O, magandang gabi. Yes po, Women's Month is, teka, ano ba nabanggit doon ni Ma'am Lot? Ayan, may nabanggit po siya tungkol sa Women's Month. Para po paano yan? Hindi lang para sa babae, para din po sa is about gender equality. Yes. Totoo po yan. So, that means, okay din syempre, yung mga nasa LGBTQ community, if those who are as considered themselves of women, of course, you're allowed to celebrate Women's Month, of course. Hindi naman to kumbaga parang gender specific. Kung pasok ka as a woman, sorry. Iyon. So nasagot naman ho yung ating katanungan tungkol dyan. Yes, tama po naman po yan.
At syempre, ano pa ba yung mga bagay na pwede nating mai-consider, no, na isa sa mga accomplishments especially for women, no? Ron J, magandang gabi, sir. Ayan, para sa mga ating mga kababaihan, kung tinatawag natin silang ilaw ng ating tahanan, totoo naman, no? From our parents, no? Kung sino ba yung pinakamatibay, masasabi ko kung physically men, pero emotionally at saka sa ibang pang-aspeto, mostly women. Totoo yan. Ayan. At syempre, tuloy-tuloy pa rin yung ating balitaktakan, at bago namin ibato yung inaantabayan nilang tanong ng tambay, Boy B, if kung naririnig mo ako, paraffle muna natin, no? Yung ating pinangako, dalawang ganito, actually. Ito yung mga sumagot from last week, no? Doon sa ating katanungan, ito yung paparaffle natin. Sorry, kinakailangan na ma-document. Para ba, ano naman ni Consi Aiko tsaka ni Boss Cheloy na tumutupad tayo. Yan. Dalawa po ito, paparaffle natin, no? Malay mo, makaulit. So, kinakailangan siyempre dokumentado at makita naman nila kung sino-sino yung mga mga maaaring manalo. Dalawa pong winners ang atin pong kukunin sa atin pong mahiwagang roleta, gawa ho ni Boy Bian sa ating backstage. Yung mga nakikita nyo mga pangalan, yan, that's from last week, ha. Baka po akala nyo kayo po yung ngayon. Iba pa ho yung ngayon. May paparaffle din tayo. Pamerienda naman po ni Boss Ian Sacmanuela. Merienda package po mula po kay Ian Sacmanuela. At mamaya natin ipopost yung ating tanong, no? Ipopost yung ating tanong ng tambay. Pero dito muna tayo sa ating roleta para ho sa naunsabi nating paraffle mula ho kay Consi Aiko Melendez. 2 winners po ating kukunin dun mo sa katanungang dapat bang iwan ni Jess si Linda? Yung tumanong, that was last February. Yun yung huling episode po natin for Love Month last February. At Boy B, if you're ready, subukan natin na hanapin muna ang unang winner, no? Ng ito yung paraffle ni Madam Aiko. Yan. Sige po, ikot na po natin ang ruleta, mga kaibigan. Tignan po natin kung sino ang mananalo po ng paraffle po ni Madam Aiko Melendez. Yan, courtesy of Boss Cheloy. Maraming salamat, Cheloy. Her first winner na nagwagi, I see. Sino yan? Teka, palakpakan. Anong pangalan? Sorry, hindi ko makita. Anong pangalan yan? Ayan, tingnan natin, ha. Teka lang po. Sorry, hindi ko nababasa nyo ba? Michelle. Ayun. Ayun. Tama ba? Michelle ba? Michelle Oralio, congratulations. Thank you, pare. Orolio ba yan? Ayan. Yun, tama. Congratulations, Michelle. Ayan. Paki-PM na lang po kami, no? Saan po yung address nila? Or baka pwede nyong ayun. Tuwan-tuwa ka, Michelle, ha? Ayan. Pambihira. Isa pang winner. Ito rin, isa pa, ganito rin. Isa pa po, para ho sa ating huling baraha. Ikot-ikot lang po natin. Isa pa pong winner, kunin natin, Boy B. Kung maaari lang, paikot na ho ang ating ruleta kung sino ang sunod na masugid na manonood at mahilig mag-comment ang mananalo na isa pa nito. Mula kay Consular Aiko Melendez. Umiikot ba? Parang bagal. Yan. Oy, sino yan? Totoo ba to? Ate LB Ampil? Tama ba yan? Alang nga. Congratulations, Ate LB. Ayun po yung ating dalawang winners ng paraffle po mula sa kaibuturan ng puso ni Councilor Aiko Melendez. Ayan. 2 winners lang po sa ngayon, ha. Malay natin, makita ni Boss Chelo ito, madagdagan ni Consi Aiko. Maraming salamat po. Huwag niyo kalimutan, meron sa mga nagtatanong kung kayo may mga pangangailangan ho, no? Iano ko na, no? Ang Aiko movement, open po sila. Meron po silang mga serbisyong pwedeng i-alok din sa inyo. Tulong, no? Kung halimbawa po kayo nasa ayun, LB Ampil at saka Michelle Oralio. Tama nga naman ang pambihirang pagkakataon. Congratulations, guys. At tulad nabanggit ko yung Aiko movement, no? Meron silang satellite headquarters nandun sa may Jordan Plains.
ako nasubukan ko na, no. Personally nung nabubuhay pa nga ho yung biyenan ko, isa ho si Councilor Aiko Melendez na nilapitan po namin ng mga oras na yon upang humingi po ng guarantee letter, no, nung time na na-confine din po siya sa Lung Center of the Philippines. At dito po, yun, napakalaking tulong po niyan, lalo na po tayo, ang kasalukuyang salary natin hindi sapat para sa mga masasabi nating mga iba pang pangangailangan. Hindi tayo pwedeng mabuhay lamang na kumakain at natutulog, nagbabayad ng kuryente at nagbabayad ng tubig, no? At ng internet na rin ngayon. Dati wala namang internet, ngayon kinakailangan na. So sa pagkakataon ngayon, pagka mga ganitong medyo kinakapos tayo, pwede tayo lumapit sa ating mga councilor. Basta valid. Pero maganda sumali rin kayo sa ICO movement, no? Meron silang binibigay na parang VIP card na parang hindi nyo na kinakailangan dumaan sa proseso as long as makapag-provide kayo ng enough documents to merit, no, yung kinakailangan nyo sa kanila. So yun, ang tabayan po nila. At alam ko si Kong PM at saka si Councilor Alfred, especially Kong PM and Councilor Alfred pala, bukod kay Aiko, na lapitan din po namin. Basta po makapagdala ko ng dokumento, no? At proven po 'yan, hindi lang po medical assistance ang inaalok ng magkapatid. Diyan din po ay educational assistance din. For more information po, pwede po kayo pumunta sa kanilang opisina, doon din po sa may NDC, Novaliches District Center. Pwede na po kayo sa ating barangay coordinator kay Madam LB Ampil naman. At sa Atinona, no, ang mga katulong po't katuwang ni Kong PM sa barangay level po for more information. Ayan. At bago natin ibato ang ating tanong ng tambay, no, congrats. At ipapaalala ko rin lang po pala, no. Ito, sorry, matagal na to. Patpat, kung nanonood ka man, no, at saka si Jel Isidro. Oo. Ito. Hindi namin na pwede nyo pa raw gamitin ito. Sabi ni, ito yung mga naging winners namin na nakaraan. Pambirang tagal na eh, no? Hindi na, nakakaligtaan ko pag nakakita ko eh. Ayan, Pat, baka pwede nyo kunin nyo sa akin to ha. Ang winners from Zenshin Salon, si Jel Isidro at saka si Pat to eh. Yung mga nanalo from last year. Ngayon na makukuha. Pasensya na po. Matagal na naibigay sa atin ni Madam Candy. For some reason, di nyo alam na i-post na namin ito. Hindi nyo naman kinukuha. Tapos ngayon, nagkahalong kata, nakita ko ito. Yun, sabi ni Ma'am Candy, pwede pa naman gamitin. So yun, pagka may time kayo, ha? Ayan, okay. Oo, salamat, Pipes. Oo, ongoing. Oo. Hi, Jeremy. Ayan. Oo, nabanggit ko nga. Totoo po yan. Lahat naman po ng I'm speaking for District 5 lang not only for yung specific people kasi madali po sila or nakagaan loob na makausap kung PM, Councilor Alfred, Aiko Melendez, kahit naman po yung mga iba po na may pagkakataon. Yan, sina Councilor Shai, Councilor Ram, sino pa mga Councilor Joseph Bisaya, of course, yan. Ayan. At ayan po, no, bago natin ibato yung ating tanong ng tambay, no, meron lang hong isang concerned kabarangay, no, na what we have yet to confirm. Meron daw po kasing isang non-profit organization na nag-donate daw po sa ating barangay, no, ng I think mga desktop, no, at kasalukuyan, pero we're still checking some information. Di umano, meron daw pong taga-barangay na nagdala daw po, kinuha raw po nito, no? At sa kasalukuyan, parang isa pa lang daw ho yata yung nai-entrega sa barangay. At alamin muna natin, no, kung yung status po nito. Pero we'll keep you updated din po. Hopefully maayos po ito. Baka miscommunication lang, no? Kaya we're still having this checked out first. Pero syempre, maganda na rin. If you're watching this at kung ikaw man yung feel free to send us information po, no? Maganda marinig din namin. Baka naman may hindi kami alam na naman. So that's why we're muna. We're keeping it blind item muna. Para at least, diba, parang kung ano man ito, kasi ayon daw po sa nakalap na balita, though it's not brand new, it's workable. Maayos naman daw po. Pero upon checking daw po, upon checking with them, yung di umanong na-donate daw po sa barangay, isa pala daw po na entrega. Kasi iba rin kumuha. So,
Pero taga-barangay daw po yung kumuha. So, let's see what happens. I'll keep you updated mga tol. At yun, sinasabanggit na ho natin yan. At alamin naman natin ang ating tanong ng tambay. Boy B, ano yung ating tanong ng tambay ngayong gabi? Ayan. Yan na, pwede pa yan. Oo. Lapitan mo lang si Madam Candy. Napakadaling kausap naman yan. Oo. At saka alam ko din na naman nauso yung may expiration. Pero Madam Candy pa, napaka ano po dyan, napakadaling lapitan. Yung manicure mo ba? Kasi susosa ka naglalagi, umuwi ka na nga din sa Pilipinas. Ayan, oh. Ayan, magagamit mo rin yan. Shoutout din nga pala sa Pamilya Martin, Boss Edwin. Magandang gabi sa iyo, Edwin Martin. Cortez family, of course. Of course, Albeña family, sir. Ayan, magandang gabi rin. Ayan. Del Pilar family rin pala. Happy birthday sa may bahay ni Ryan Del Pilar, si Ma America. Tama ba? Pare, baka mali nabanggit ko. Ayan. Happy birthday din. At saka doon sa mga nagpo-post, kung kailangan yung trabaho, si Emerson Tabilin may pinopost sa Balitang Lagro. Check it out. No? At yun, kung meron kayong mga bagong negosyo na gusto ipapromote, wala naman po kami sinisingil. Ang tanging hinihiling lang ho namin, patikimin nyo naman yung barangay. No? Ay, barangay, yung ating mga kabarangay. Magparapol din kayo para, para masaya lahat. No? Matikman, uy, masarap nga pala to. Di na kayo gumastos na malalaking anunsyo. At alam mo, hindi na namin kailangan magpaalala, pwede naman kayo magpakain din sa amin. Ayan. Ayun, ayan, for transparency, yan. Ano ba tinatanong nila? Alam mo natin, no, yung nabanggit natin na blind item, kasi kaya kung sa blind item, gusto ko muna makakompirma, mahirap naman na yung tayo. Check muna natin yung status nito. We'll let you know po kung ano na nangyari. Baka miscommunication lang ang nangyari. Ayan. Marami maganda naman tayo inaabangan, no? In regards to this. Baka lamang kako, ano lamang pero yun nga, legit nga na nag-donate. So, yun. Anyway, ano ba yung tanong ng tambay? Yan, lumalabas na pala. Sorry po. Ang ating tanong ng tambay ngayong gabi, ano daw ang mga bagay na pwede nyo gawin ng mga babae na ngayon na hindi nila magawa noon? Yan. Sagutin lang ho ating katanungan and get a chance to win pamerienda package po. Pamerienda showcase naman po muli ni Papa Ian Sacmanuela. Yan. We'll be choosing 5 winners ng pamerienda po ni Boss Baldo. Ayan po. Salamat po sa inyong walang sawang pagtatangkilik. Sagutin lamang po yan. Ang dami na ho natin nabanggit kanina, di ba? Yung, ano pa ba, yung mga dating nagagawa ng kababaihan ngayon, no? Na hindi nila magawa-gawa noon. Ayan. Sagutin lamang yan and get a chance to win. Huwag kalimutan nilagay ang Balitang Lagro Live, no? Hashtag Balitang Lagro Live, no? To qualify para maganda po yan. At don't forget, please subscribe to our YouTube channel, Balitang Lagro Live. Ito po mga pinapanood nyo ho ngayon, tong live, nakapost po yan doon sa ating YouTube channel para ho, kung gusto yung mabalikan to at mapanood yung mga talakay natin from last time, check out yung ating YouTube channel po, yung Balitang Lagro Live. Ayan. Ayan, sasagutin lang ho natin. Ano ba mga nagagawa dati ng mga kababaihan na hindi nila magawa-gawa noon? Yan. Oo, mag-drive ng taxi. Alam nyo ba, hindi lang lalaki nagda-drive ng taxi ngayon, no? Tsaka may nakita rin ako tricycle. May nagda-drive din ng tricycle ngayon, mga babae. No? Talagang din, no? Anything for the family, di ba? Yun yung alam naman natin gaano lalo sa taxi, no? Kasi ang tricycle, alam mo yung ruta, kabisado mo. Sa taxi, mahirap. Kasi nga, iba rin yung thinking ng lalaki pa, ng driver, unlike sa babaeng driver, if I'm not mistaken. Pero nasa tao pa rin yun ngayon, no? Hindi ko sinasabi sa mga babae kasi syempre they're more likely na maging safe yung nila. Yung unlike sa mga lalaki minsan, alam mo na, sabi ko diskarte. Kaya kudos dun sa mga natin magigiting ng mga kababaihan na pinasok din yung taxi driver. Hindi ho yan. Alam ko ilan yan, pero just the same. Lalo na sa mga panahon ngayon na dati-dati, alam ko mga taxi driver, lalo sa mga malalaking taxi companies, ginagawa nilang 24 oras yata ang isang biyahe, tapos magpapahinga lang ng isang araw, tapos biyahe uli. No? Ang hirap ho nun. Tsaka delikado. Alam natin gaano kadelikado yung pagkakataon na yan.
Ayon naman kay Sir David, yung dating magtrabaho raw, maging independent, stand on your own, tumakbo sa mataas na posisyon, ipaglaban ang karapatan, and a strong-willed woman. Hindi lang panlalaki kundi pambabae kahit saan larangan like Hayden. Oo naman, Hayden Diaz sa mga boxers natin, no? Ayan. Ayun, seafarer, no? Yung mga ano ngayon, mga ating mga kababaihan nakakapasok na rin sa mga trabahong panlalaki dati lamang na pagkakakilanlan. Noong unang panahon, yan, bumotong at maging doktor. Ngayon, pwede na rin kahit sino. Mas pinakakatiwalaan pa minsan dahil magaganang kamay ng mga babae. Tsaka, yun nga, depende rin kung paano yung pagkakatiwala eh. Ayan. Meron din nagda-drive ng trailer. Oo, yun. Yung nagda-drive ng trailer truck, yun ang mas mahirap, no? Yung pagpasok at pag-antras lang, napakahirap na eh. Ating itong current winner, humihirit pa, TLB. Ano yan? Noon hindi pinagtatrabaho mga babae, ngayon boss na rin ang mga babae din sa mga companies. Totoo po yan, totoo yan. Kung mapapanood niyo kay Katon Ying, no? Naisimulan niya yung interview nga pala doon kina Ramon Ang, MVP. As of late, mga kababaihan din. Nakalimutan ko lang yung name po ni Madam pero iniisip ko tuloy yung ano, negosyo. Anyway, we'll check on that and we'll get back to you on that one. Nakakalimutan natin tuloy. Ayun, no? Isipin mo naman, no? Di ba? Sila ngayon nagpapatakbo ng mga malalaking mga malalaking mga negosyo rin ngayon, no? Na dati-dating inaasahan mo lang sa isang lalaki. Pero ngayon ha, sabi ko sa iyo, no? Na talagang it's a woman's world, Nax. Equality po yan, equality. Kaya naniniwala ako pag may mga pagkakataon dati, no, na dati-dati kasi whether we like it or not, dati I know not for a fact but for some reason ang advantage karaniwan ng you know, for higher positions dati, you know, sabi nila minsan palakasan pero naniniwala pa rin ako na tinitignan sa performance regardless kung gaano katagal o gaano ka kaikli pa lang ang tenure mo sa kumpanya. Kung if you really deserve it, you really deserve it, hindi naman dahil sa matagal ka na. But if that one person most the management feels na mas competent yung ano nila, di sila yung kinukuha. Yan, lalo sa mga kababaihan, no? Ayun nga, that somehow leveled the playing field. And you know, management looked into what qualifies a specific position for a specific role, not on, you know, dahil sa gender alone. Yan. Ayun din, sabi rin ng ating commenter, si BGLPO officers, may napapasok na pala sa combat mission. Sa Israel, nakita niyo ba yung mga nasa army? Mga katulad ni Gal Gadot, no? Bukod sa magaganda na talaga namang ano, kumakahawak ng mga Uzi, tsaka mga iba't mga heavily heavy firearms, grabe, no? Talagang hindi mo nakakala eh. Oo, kasi dati-dati, yun nga, ayun, motorcycle, sabi ni Ron J. Legaspi, motor rider, delivery rider na rin sila sa Grab, Lalamove, Angkas. Though lately, nakikita ko lang sa ano, siguro dahil nga siguro sa ano din, yung oras din, panggabi, karamihan mga lalaki. Pero meron na rin pala, no? Thank you dito sa information, ha. Oo, kasi yun nga sinasabi ko, safety pa rin yung concern. May gawain ng mga lalaki noon na ginagawa ng babae ngayon kagaya ng yun, welder, thank you, Cristel. Espiritu ba to? Electrician, sundalo, police at iba pa. Hindi pa lang po, hindi na sila pang housewife ngayon. Pero yung pagiging housewife, it's not actually ano, mas mahirap pa nga yun eh. It's a matter of choice, no, as I see it. Kung ang isang babae would rather work as a housewife, it's not because she ayaw niya mag-work. It's just that she prioritizes her family more. It's the responsibility naman you know, ng asawang lalaki na to provide for his family. Ganun yung nag-iseste. But of course, women ngayon, di katulad dati, hindi ngayon pwede kayo anytime, pwede kayo mag-work ulit, no? Once na lumaki na yung mga bata, pwede nang maging independent, pwede niya pasukin yan. Of course, it's a matter of choice nga. Yun pa rin naman. Ayan. So, yan, no? Yan, maganda yung mga nakikita natin mga pagkakataon, no? So, ang laki ng pinagbago ng mundo ngayon, no? Ang dami na ng mga naging
pagkakataong dati-rati ibinibigay karaniwan sa isang lalaki, ngayon chine-check na sa credentials at kung kayang i-attain for that role. Not that dahil ikaw ay lalaki o dahil ikaw ay babae. Kaya for this month, we are very thankful for the women who who fought, no? Pinaglaban yung karapatang ito at ngayon na-enjoy na ngayon ng karamihan nating mga kababaihan at ng yun nga para isang maganda at healthy na family. Kasi sa ngayon sinasabi ko hindi na po pwede yung lalaki lamang, no? Pero syempre ko nga it's a matter of choice, no? Hindi karaniwan yan, alam mo naman hindi natin maaari pa pwedeng sabihin lang na tayo 'to lagi na lalaki. Pero pagka yung better half mo nagsabi na, "Gusto ko rin magtrabaho para makatulong sa pamilya," sino ka para humindi, 'di ba? Para sa pamilya 'yan, eh. Pero as much as possible siyempre kung alam mo naman yung priority diyan sa family, baka tutukan, eh, tingnan niyo muna yung mga, kung pupuwede yung pagkakataon na 'yun. Like what I'm saying is, halimbawa, alam naman natin ang panahon ngayon financially talagang it's a struggle, 'no? Kung ikaw lang tapos, um, tawag dito, minimum earner worker ka tapos, 3 anak niyo o 4 o 5 'no, tapos alam niyong, halos araw-araw ta's magka-college pa anak mo, 'di ba? O yung isa magha-high school, ah, yung regular setup iba pa rin kung magkatuwang kayo. But of course, as I always say, it's a matter of how you build those family. And we're thankful for our women for, most of them sacrificing their yung current ano nila to be able to help in the development of their children. So yun din yun. Hindi dahil sa yun lang talaga ang kaya nila but they're sacrificing a lot for the family. Kaya yun, congrats po dun sa atin. Maraming salamat. Ayan. Kaya tuloy-tuloy lang po ang ating pinagdiktakan at tuloy-tuloy din po ang inyong pagsagot. We got until, ano oras na ba ngayon? We got until about 10 p.m. para tumanggap ng inyong mga kasagutan at mamimili po kami ng 5 winners sa Pamerienda Showcase ni Boss Baldo. Huwag lang kong kalimutang sagutin yung ating katanungan, ano yung mga bagay na nagagawa ngayon ng ating mga kababaihan na hindi nila magawa noon. Oo. Kasi nagagawa ng mga babae ngayon, ginagawa na rin ng lalaki. Yan, 'di ba dati-dati hinahayaan sila maglaba, lalaki ginagawa na rin ngayon 'yan. Kaya nga nauso yung automatic washing machine, eh, ayan. At, siyempre andiya-diyan na rin siyempre yung, sabi nga nila naging, driver, truck driver, taxi driver, Lalamove driver, angkas rider, 'no, tricycle driver, pasukin na rin ho 'yan, welder, 'yan. Siyempre mas yung flexibility, it comes in all, shape and forms. Mapababae, mapalalaki. Pero we'd like to commend our women, 'no, talagang, they're showing na they have what it takes, 'no. Salamat po sa ganyan. And for those who have sacrificed a lot, especially our parents, ating mga nanay, 'no, ayan, nandito para sa atin lagi. Mula naman kay, Ate Nona, noong araw hindi malaya ang mga kababaihan na gawin ang gusto nila. Oo, alam naman natin yung ano nung panahong yun, eh. Kaya talagang ngayon, as I see it, talagang, it pave way, 'no? It pave way na talagang, maging magkatuwang na babae at lalaki. Hindi lang maiasa ang isa rito at iasa ang isa roon. Sabi naman ni Rosalina David, dati nga housewife, ngayon politics, sports newscaster, director, o welder, yan, marami na nga sila ngayon. Oo. Dati-rati ang binabalita karaniwan, sa newscasting na lang halimbawa, 'no, a majority of which ang isang representation nun lagi may isang babae tapos 'di ba, couple of men newscasters ngayon marami-rami na rin sila. Lately 'di ba makikita mo, 2 babae, isang lalaki, tapos pinapadala na rin sa mga nangyari dati kina Ces Orenya de Rolon nung pinadala sa mag-cover nung, kidnapping si Susan Enriquez, 'no. So, yun yung mga nakakatakot na dapat lalaki gumaganap pero babae ang pumupunta at, tinatanggap yung kanyang hamon na yun. Lalaki lang ang nagiging ano yan, kung nagkaraan tayo ngayong babae
Dati lang lalaki ng pangulo, ngayon puwede rin babae, 'yan, 'di ba? So, kaya nga nung nakaraan 'di ba, nagsimula kay, Lumaong, Corazon Aquino, tapos naging si Gloria Macapagal Arroyo, tapos in a few years time magkakaroon naman eleksyon at, panigurado hindi lang malilimit sa isang, yun nga nakaraan si Madam Leni Robredo tumakbo 'no, at, yun na talaga yung naging ano dun, dati puro lalaki lang, eh. Kaya ngayon ang dami na ngayong ano, puwede mang panlalaki, puwede babae. Kaya ayun, yun napakagandang pagkakataong ito 'no, at, tuloy-tuloy lang ating kasagutan mga kabarangay at maraming salamat po muli sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin, sa ating Balitang Lagro Live. Bagamat hindi natin nakakasama ngayon yung ating mga co-hosts, baka meron silang mga well, for Kapepe, yun nga nasiraan daw at, sa Petron at, hopefully makauwi na maayos. Si Boy B naman nasa backstage, si Dalisay, I think may inaayos yata, sa trabaho. But then again, I would like to thank you for this opportunity at, nakasama namin kayo muli ngayon dito sa ating, sa ngayong March, sa ating, FB Live every Wednesday po muna tayo for the whole March. Kaya abangan niyo uli kami, next Wednesday. Hopefully makakuha tayo ng, ilan pang mga alam ko may utang kami sa inyo, eh, 'no, patungkol sa mga roles ng ating mga kagawad pero since Holy Week is coming, let's try to check if makasundot kami ng schedule, no, mula sa isang pare sa ating ano nangyari. Kaya ayun, on behalf of Kapepe, Dalisay, Boy B sa backstage, at maraming salamat po at tandaan nyo ayan yung mga winners po, si Michelle Aurelio at si Ma'am LB Ampil. Message lang po kayo how to claim. Mabigat-bigat po ito pero let us know saan po. Baka pwede kayo makadaan din naman sa amin, no? O maidaan namin to sa inyo. Balitaan nyo po kami kung paano. Mag-send po yung DM. At saka kay Patpat, ayan, tsaka kay Ma'am, sino ba to? Jel Isidro, yan. Nandito po yung Zenshin Salon po ninyo. Nag-gift certificates mula Ma'am Candy Tabones. Ayan. Pwede niyo po ito magamit, sabi ni Madam Candy. Kunin niyo lang po sa amin. Ayan. Sana abang-abangan po ninyo kami next Wednesday. Hopefully makasama natin yung ating mga co-host on this day. And thank you. Maraming salamat po. Looking forward to see you all again Wednesday, 8 p.m. Ito po si Quiz Edge along with Boy B, the backstage. Maraming salamat po. And this has been your Balitang Lagro Live. Magandang gabi.